Mapagpalang buhay! For today's video ay Bible story muna tayo. So, nabasa niyo na ba yung story ni Ruth sa Old Testament? Actually, ito yung isa sa magandang story dito sa Bible. Isa rin to sa favorite ko. So, kukwento ko sa inyo. At sana magkaroon kayo ng interest na basahin din to. Syempre, mas maganda. So, kukwento ko sa inyo. Ang bida natin for today ay si Ruth. So, si Ruth meron siyang biyanan, syempre. Yung biyanan niya si Elimelech at si Noemi. So, si Noemi at Elimelech, originally sila ay taga Bethlehem. So, from the tribe of Judah. Nung time na yon, nagkaroon ng sobrang taggutom, kaya nag-migrate sila sa ibang country at tumira sila sa bayan ng Moab. So, sa Moab, dun sila namuhay dahil nga doon yung pakiramdam nila na medyo hindi sila mahihirapan. At meron silang dalawang anak. Nagkaroon sila ng anak. Ang anak ni Noemi at ni Elimelech ay si Malon at si Kilion. So, si Malon at si Kilion ay nagkaroon ng asawa. So, syempre, dahil nasa foreign country sila, ang napang-asawa ng kanilang mga anak ay foreigner din na taga Moab. At ang napang-asawa ni Malon ay si Ruth. Si Kilion naman ay napang-asawa si Orpa. So, sa madaling sabi, nagkaroon ng manugang itong si Elimelech at si Noemi. Yun nga, si Ruth at si Orpa. Dumating yung panahon na biyuda itong si Noemi. So, namatay si Elimelech. So, biyuda na siya. And then, after 10 years, namatay naman yung kanyang mga anak. 'Di ba? So sad. Namatay yung kanyang mga anak. So, namatay na nga ng asawa, namatayan pa ng mga anak. Sa madaling sabi, ang natira na lang sa kanya ay yung kanyang dalawang babaeng manugang. Yun si Ruth at si Orpa. So, napag-isip-isip nito ni Noemi na babalik na lang siya dun sa bayang kanyang pinagmulan, which is sa Bethlehem. So, maglalakbay siya pabalik ng Bethlehem kasi nga naman, wala na siyang asawa, wala pa siyang anak. Napag-isip-isip niyang doon na uli tumira sa kanyang mga mag-anak. So, habang nagre-ready sila at naglalakbay, papunta ng Bethlehem, kinausap niya yung kanyang dalawang manugang. Yun si Ruth nga at si Orpa. Kinausap niya, sabi niya, alam niyo, ang bait niyo sa akin. Sana, mag-asawa na lang uli kayo ng bago. Kasi nga, matanda na ako, hindi na ako pwede mag-asawa uli. At kung mag-asawa man ako uli at magkaanak ako, parang hindi nyo na mahihintay if magkaanak ako uli. Hindi nyo na mahihintay na mapang-asawa yung magiging anak ko. Kasi yun nga yung culture noon sa kanila. Na pag nagkaanak ka, pwede uling iasawahin ng nabiyuda. So, sa madaling sabi, kinausap niya talaga yung dalawa. Tapos, syempre, nag-iiyakan na sila, nagpe-farewell na sa isa't isa. Doon si Orpa ay humalik na sa kanyang biyanan at bumalik na nga siya sa kanyang pamilya. Pero etong si Ruth, hindi niya kayang iwan yung biyanan niya. Alam niyo yung magandang sinabi niya sa Bible. Sabi niya, wag na ninyong hilingin na iwan ko kayo. Hayaan ninyo na akong sumama sa inyo. Sasama ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Doon ako paparoon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ay aking magiging bayan, ang inyong Diyos ay aking magiging Diyos. O diba? Ganun niya minahal si Noemi, ang kanyang biyanan, at maging yung kanilang Diyos na sinasamba, which is si Yahweh. At nung talagang convinced na talaga si Noemi na hindi talaga siya iiwan nitong si Ruth, nagpatuloy sila maglakbay pabalik ng Bethlehem. So, pagdating sa Bethlehem, dun sila tumira, dun sila namuhay, at ang ginagawa nito ni Ruth ay inaalalayan niya pa rin, inaalagaan niya yung kanyang biyanan dahil medyo may edad na. Para meron silang makain, nagpupunta siya sa mga bukirin at dumadampot siya doon ng mga nalalaglag na trigo ng mga farmer doon. So, kung sa panahon natin ay palay, nung panahon sa kanila ay trigo. So, dun, dinadampot niya yun ang iniipon niya para may uwi siya sa biyanan niya at may makakain sila. Wala siyang kamalay-malay na yung bukid na yon na kanyang pinuntahan ay pag-aari ng isa sa mayaman at kilala doon na si Boaz, isang negosyante rin.
At hindi niya alam na itong Boaz na ito ay isa sa kamag-anak ng kanyang biyanan. At napansin naman itong si Boaz, itong si Ruth. Siyempre, napansin niya parang may bagong tao dito sa farm natin. Tinanong niya yung kanyang mga tauhan, sino yung babae na yan? Anong ginagawa niya dito? Sabi naman ng kanyang tauhan, siya po si Ruth. Isa po siya ditong namumulot ng mga nalalaglag na trigo para meron silang makain ng kanyang biyanan. Ang kanyang biyanan po ay si Noemi at parehas na silang balo. At dahil nga mabuti ang puso nitong si Boaz, hinayaan niya lang si Ruth na manatili sa kanilang farm at kinausap niya na wag nang pumunta sa ibang farm, doon na lang lagi mamulot ng trigo. Hinayaan ni Boaz na itong si Ruth ay kasabay kumain din ng kanyang mga tauhan at hindi niya ito trinato ng masama. Ganun na lang ang sobrang saya ni Ruth dahil nalaman niya na mabait ang may-ari ng farm at maayos ang trato sa kanya. Umuwi siya ng bahay, dala-dala ang kanyang mga nauwing trigo at ang kanyang tirang pagkain. Ibinigay niya sa kanyang biyanan na si Noemi. Kinuwento niya rin kung sino yung kanyang na-meet. At kinukwento niya nga na mabait yung may-ari ng farm or ang kanilang boss na si Boaz. Doon na-recognize ni Noemi na ang boss nila ay si Boaz at ito ay malapit nilang kamag-anak. Nagbilin itong si Noemi kay Ruth ng mga dapat gawin papunta kay Boaz upang mapang-asawa niya si Boaz na malapit nilang kamag-anak. Sinunod naman ni Ruth ang bawat sinabi sa kanya ng kanyang biyanan na si Noemi. At di nga nagtagal, sila ay nagtagpo ni Boaz at kinausap siya ni Boaz patungkol sa pagiging mag-asawa nilang dalawa. Dahil doon, si Boaz ay gumawa ng move upang makausap niya yung kanilang mga elders at yung kanilang iba pang kamag-anak if gustong asawahin or ipaalam itong si Ruth para maging asawa. Pero dahil hindi nga nag-confirm yung isang mas malapit na kamag-anak or kanyang pinsan na mapang-asawa ito si Ruth, ay siya nang lang ang mapapang-asawa ni Ruth. So sa madaling sabi, naging mag-asawa itong si Ruth at si Boaz. At ito yung magandang nangyari. Si Ruth na isang foreigner, nakapang-asawa ng isang taga Bethlehem na si Boaz. At yung lahi nila ay naging lahi ni David at pinanggalingan ng lahi ni Jesus. 'Di ba? Napakaganda ng story nito ni Ruth at ni Noemi. Yung relationship nila bilang magbiyanan at higit sa lahat, yung in-embrace niya yung God na meron itong si Noemi. Kaya naman pinagpala siya ng Diyos. Ano yung lesson na natutunan natin dito sa kwentong to? Una sa lahat, patuloy na naging tapat itong si Ruth sa kanyang biyanan at minahal niya ang Diyos na meron siya. Kaya naman naging tapat din ang Diyos sa kanyang buhay, hindi hinayaan ng Diyos na maging ganun lang sila na patuloy na naghihirap. Bagkos inangat siya ng Diyos na pang-asawa niya itong si Boaz at ang kanyang saling lahi ay pinagmulan ng lahi ni David or ng hari at ni Jesus Christ. Ito namang si Noemi, ang akala niya ay iniwanan na siya ng Diyos. Akala niya siya yung babaeng sawing palad. Pero hindi niya alam, merong ginagawang mas magandang plano ang Diyos sa kanya. So sometimes ganun tayo, no? Pag dumaranas tayo ng mga pagsubok, ng mga hirap sa buhay, parang pakiramdam natin, parang wala na sa akin ng Diyos, parang wala na sa akin yung favor ng Lord, parang bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko. But then, hindi natin alam, in the future, meron talagang pinaplano o may the best na gagawin ang Diyos sa buhay natin. Kaya, patuloy lang tayong manalig sa Panginoon. Magpatuloy lang tayo sa Kanya at huwag tayong magpadala sa mga problema. Dahil alam naman natin na ang Diyos, hindi tayo iiwan, hindi pababayaan. So, sana na-bless kayo at sana may natutunan kayo. And I hope and I pray na basahin nyo rin ang Book of Ruth.
Kasi marami pang insight, marami pang revelation na ibibigay sa inyo ang Lord. So, yun lang. I hope and I pray na na-bless kayo. Ingat kayo palagi. Lagi nyo tandaan, love kayo ni Lord. God bless!